Kung 1,000 pesos ang ihuhulog bawat buwan, ano kaya ang pwedeng maging modeled value nito pagkatapos ng 5 taon? Susundan natin ang 60 deposits mula 2026 hanggang 2030. Hihiwalay natin ang perang talagang naihulog, ang principal, mula sa estimated dividends, para malinaw kung saan nanggaling ang bawat numero. Pagkatapos, ikukumpara rin natin ang dalawang magkaibang contribution schedule. Unahin natin ang siguradong amount bago mag-estimate ng dividend. 1,000 pesos bawat buwan times 60 deposits equals 60,000 pesos. Iyan ang total principal contributions. Simple arithmetic lang muna ito. Wala pang ginamit na dividend rate. Kaya anuman ang maging yearly declaration, 60,000 pesos ang kabuuang inilagay sa model natin. Para maipakita ang computation, kailangan natin ng sample annual dividend rate. Gagamitin natin ang 7.12%. Ito ang MP2 dividend rate na dineklara para sa calendar year 2025. Sa model lang natin, hahawakan nating pareho ang rate mula 2026 hanggang 2030. Para makita ng hiwalay ang epekto ng timing at compounding. Hindi ito tinatawag na 2026 rate. Mahalagang limitation muna bago tayo mag-compute. Gagamitin natin ang 7.12% bilang sample rate sa lahat ng 5 taon para madaling makita ang computation. Ito ang MP2 rate na dineklara para sa 2025. Pero hindi ibig sabihin na ito rin ang rate mula 2026 hanggang 2030. Magkakaiba ang aktwal na dividend rate na idinedeklara kada taon. Pwede ring makaapekto ang payment at posting dates. Kaya educational estimate ito, hindi pangako ng future rate o exact maturity proceeds. Punta tayo sa year 1, ang model 2026. Makikita rito ang 12 beginning of month deposits, tig 1,000 pesos mula January hanggang December. Kapag pinagsama, 1,000 pesos times 12 equals 12,000 pesos na bagong principal para sa taon. Pantay ang amount ng deposits. Ang timing weight ang mag-iiba sa susunod na screen. Ngayon, lalabas ang month weights sa simplified educational model. Ang January contribution ay may 12/12, February 11/12, tuloy-tuloy hanggang December na 1/12. Mas malaki ang weight ng mas maagang contribution dahil mas matagal itong kasama sa model year. Halimbawa, ang January allocation ay 71 pesos and 20 centavos, habang ang December allocation ay 5 pesos and 93 centavos. Hindi ibig sabihin na laging ganyan ang exact credit sa tunay na account. Assumption natin ang beginning of month timing, at ang official payment at posting record pa rin ang masusunod sa actual MP2 account. Kapag inad ang weights mula 12 hanggang 1, ang total ay 78/12. Kaya, para sa bagong monthly deposits ng year 1, ang practical shortcut ay 1,000 pesos times 7.12% times 6.5. Ang estimated year 1 dividend sa illustration natin ay 462 pesos and 80 centavos. Ito ang pinagsamang modeled allocations ng 12 deposits. Kumpletuhin natin ang Model 2026. May 12,000 pesos na principal plus 462 pesos and 80 centavos na estimated dividend. Ang ending balance ay 12,462 pesos and 80 centavos. Dahil compounded dividend option ang assumption, ang balance na ito ang dadalhin natin sa susunod na model year. Ito ang importanteng bridge papuntang year 2. Ang 12,462 pesos and 80 centavos ay opening balance na ng 2027. Kasama na rito ang na-credit na dividend noong nakaraang taon. Sa illustration, ang dividend sa opening balance ay 887 pesos and 35 centavos. Hiwalay pa rin ang 462 pesos and 80 centavos mula sa bagong monthly deposits. Kaya malinaw kung alin ang galing sa accumulated balance at alin ang galing sa bagong hulog. For 2027, start tayo sa opening balance na 12,462 pesos and 80 centavos. Magdadagdag ulit ng 12,000 pesos na principal.
Ang total estimated dividend for the year ay 1,350 pesos and 15 centavos. Kaya ang modeled ending balance ng 2027 ay 25,812 pesos and 95 centavos. Unti-unti ring lumalaki ang bahagi ng accumulated dividends. Sa 2028, ang opening balance ay 25,812 pesos and 95 centavos. May panibagong 12,000 pesos na principal. Ang estimated dividend ay 2,300 pesos and 68 centavos. Galing sa opening balance at sa weighted new deposits. Ang modeled ending balance ngayon ay 40,113 pesos and 63 centavos. Sa pagdating ng 2029, 40,113 pesos and 63 centavos ang modeled opening balance. Add ulit ng 12,000 pesos. Ang estimated dividend for the year ay 3,318 pesos and 89 centavos. Resulta nito ang modeled ending balance na 55,432 pesos and 52 centavos. Sa final modeled year, 2030, ang opening balance ay 55,432 pesos and 52 centavos. Idagdag ang huling 12,000 pesos na yearly principal. Ang estimated dividend ay 4,409 pesos and 60 centavos. Kaya ang final modeled balance ay 71,842 pesos and 12 centavos. Susunod, paghihiwalayin natin ang principal at total estimated dividends. Ito na ang 5-year monthly schedule result sa assumptions natin. Total principal, 60,000 pesos. Estimated accumulated dividends, 11,842 pesos and 12 centavos. Kapag pinagsama, ang modeled ending value ay 71,842 pesos and 12 centavos. Tandaan, ang 71,842 pesos and 12 centavos ay estimate lamang sa assumptions natin, hindi guaranteed na maturity amount. Full precision ang gamit sa pagitan ng years. Ang nakikitang figures ay rounded lang for display. Ngayon, timing naman ang ikukumpara natin. Sa unang schedule, 1,000 pesos ang inilalagay bawat buwan. Sa pangalawa, 12,000 pesos ang inilalagay sa beginning of every January. Pareho silang 60,000 pesos na total principal over 5 years. At pareho rin ang illustrative 7.1%. Hindi pa natin nire-reveal ang annual result. Ang binabago lang dito ay kung kailan pumapasok ang pera sa model. Kapag 12,000 pesos ang nasa model balance sa simula ng bawat taon, ang estimated accumulated dividends ay 14,099 pesos and 51 centavos. Ang modeled ending value ay 74,099 pesos and 51 centavos. Pareho pa rin ang principal at sample rate. Mas maaga lang na ilagay ang mas malaking bahagi ng pera, kaya mas marami itong time weight sa constant rate illustration. Ang difference ng two modeled schedules ay 2,257 pesos and 39 centavos. Hindi ito bonus at hindi rin dahil mas mataas ang rate ng annual method. Timing lang ang dahilan, mas maraming pera ang percent ng mas maaga. Pero may kapalit na practical requirement. Kailangang available agad ang buong 12,000 pesos every January. Kaya hindi automatic na mas practical o mas bagay ito sa bawat household. Ang monthly schedule naman ay mas nahahati ang cash requirement sa buong taon. Ang takeaway, 60,000 pesos ang principal sa parehong schedule. Sa constant rate illustration, 71,842 pesos and 12 centavos ang monthly estimate. At 74,099 pesos and 51 centavos ang every January estimate. Neither amount is a guaranteed maturity value. Magdedeklara pa rin ang Pag-ibig Fund ng aktwal na rate kada taon, at maaring mag-iba ang posting dates at official account value. Para i-check ang basis, buksan ang official source links at calculation details na kasama sa presentation. Educational demonstration ito. Hindi personalized financial advice.